Hallelujah. Sa magandang araw po sa bawat isa. Tayo po ay tumayo na po sa mga oras na ito. At sige, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Palakpakan natin si Lord. Come on, we give our best clap for praise to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord, pupurihin ka namin, O Diyos. Papasalamatan ka namin sa aming buhay, O God. Come on! Jesus is alive. We have to cross the empty grave. Now eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. We sing, He's alive. And oh, happy day, happy day. You watch my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I'm changed. Thank the Lord. We sing, when I stand in that place, realize meaning face to face. I'm yours, Jesus, you are mine. Endless joy, we sing. Endless joy, perfect peace. Earthly pain, finally we'll see. Celebrate, Jesus is alive. We sing it out. He's alive. And oh, happy day, happy day. You watch my sin away. Happy day, I'll never be the same. Oh, happy day. Come on, we sing. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I'm changed. Hallelujah, Lord. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. Come on, what a glorious day, Jesus. And oh, what a glorious day. Thank you, Lord, and oh, what a glorious day. All together now, we sing, Jesus, and oh, happy day. Come on, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day. You wash my sin away. Thank you, Lord. I'll never be the same. Thank you, Jesus, forever. I am changed by you, God. Forever I am changed. Forever I am changed. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, pinupuri ka namin. Kinataas ka namin sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Panginoon, Lord. Truly, Lord, nandun ang joy, Panginoon. Sa moment, Panginoon, na Lord, kasama ka namin sa buhay namin, O Diyos.
Ikaw ang Panginoon na pinangako mo kailanman, hindi mo kami iiwan, Panginoon. Hindi mo kami pababayaan, O Diyos. That God, as we put our faith in you, Panginoon, you will always be there, O God. At Lord, sige Lord, sa hapong ito, Panginoon, makita mo sa amin yung aming papuri, pagsamba sa iyo, O Diyos. Come on, church. Let me just worship the Lord in this place. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Panginoon. We worship you, God. We sing early in the morning. You wait for me to rise, counting down the seconds till I open up my eyes. I hear your invitation. You have been so patient. So this is my reply. I wanna walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you, talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you. By the quiet water, you fill me with your peace. Thank you, Lord, my God, through the darkest valley. I know that you're with me. Thank you, Lord. The beauty of your presence fills me with assurance that you are all I need. I wanna walk with you and talk with you. Come on, church. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. Come on, church, we say, hear you. Yes, so God, I wanna walk with you and talk with you. Hear you speaking. One more time, we sing. And I wanna walk with you and talk. Yes, so God, hear you speaking. Hallelujah, Lord. Walk with you and talk with you. I wanna hear you speaking, feel you breathing, walk with you. Oh, I wanna walk with you, Lord. We say, I wanna know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. And I wanna love you
just be loved by you. Wanna walk with you. Come on, we sing, and I wanna know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. And I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk. One more time we sing, oh God, and I wanna know you, not just about you. Wanna be with you, Lord. Wanna love you, God, I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk. Oh, I wanna walk with you, God, one more time. I wanna know you, not just yes, oh Lord. Wanna be with you, God. Wanna love you, Lord. Not just be loved by you. Wanna walk with you. Yeah, yeah. And I wanna walk with you and talk with you. Wanna hear you speaking. Come on, people of God. Yes, the Lord, walk with you and talk with you. Wanna hear you speak. One more time, we sing to the Lord. And I wanna walk with you and talk with you. Wanna hear you speaking. Feel. I wanna walk with you. Yes, oh God, hear you speaking. Feel you. And I wanna know you, not just about you. I wanna be with. Come on, tell that to the Lord. Wanna love you, God. Yeah. By you, wanna walk. Yeah, yeah. And I wanna know you, not just about you. I wanna be with you, not just around you. And I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. Come on, let the people sing. I wanna know you, not just about you. Wanna be with you, not just around you. I wanna love you, not just be loved by you. Wanna walk with you. One more time. Come on, we sing to the Lord. And I wanna know you, not just about you. Wanna be with you, not just around you. And I wanna love you, we sing, not just be loved by you. Wanna walk with you. Come on, church. And I wanna walk with you and talk with you, hear you speaking, feel you breathing, walk with you and talk with you. I wanna hear you speaking, feel you breathing, walk with you. God, I wanna walk with you, I know.
No one else but you, oh God. Jesus, lead my life, my Lord. Hallelujah. Come on, we sing. Who tasted death, but never known defeat, who's never left a fight without victory. Who is this King of glory? A God so strong and mighty. One more time, we say, who tasted death, but never know defeat, who's never left a fight without victory. Who is this King of glory? We sing, our God so strong and mighty. The battle belongs to our God. The battle belongs to our God. He is fighting for us. Yes, He is. He is fighting for us. Who conquers fear and tells the dark to flee, now raised to life, defeated the enemy. Who is this King of glory? Sing, our God so strong and mighty. We sing, the battle belongs to our God. Hallelujah. The battle belongs to our God. He is fighting for us. Yes, you are, my God. He is fighting for us. I know it, Lord. The battle belongs to our God. We sing, the battle, oh, He is fighting for. You are fighting for us, oh God. Thank you, Lord. Come on, we lift our hands. We say, I lift my head in the battle, and my eyes on your face. My heart cry, I will lift my head. I lift my head to the heaven. I will call. Come on, call upon the name of the Lord. We say, I lift my head in the battle. Your face, my God. My praise to you, Lord. I lift my head to the heaven. Come on, church, one more time. Declare the Lord. We say, I lift my head in the battle. Your face, my God. Praise in your name, come on. I lift my head in the heaven. Your name. One more time. I lift my head. I lift my head in the battle. Your face, my God. Oh, we say, I live. I will call on your name. Our cry is praise. Hallelujah, Panginoon. Sige, palakpakan po natin ang Diyos.
Our praise, our worship, I unto you. Thank you, Jesus, oh my God. Hallelujah. All together now we sing. And though I stand, the enemy all around, how will that be? I'm standing on the holy ground. Here comes the King of glory. Come on. The Lord our God, so strong and mighty. Come on, say his name tonight, Jesus. Jesus, the King of glory. Our God, Jesus, so strong and mighty. The battle belongs to our God. The battle belongs to our God. We say he is fighting for. He's fighting for you, for me. He is fighting. Jesus, my God, and sing. The battle belongs to our God. The battle belongs to our God. He is fighting for. Thank you, Lord, you are. He is fighting for. Come on, one more time, come on in. The battle belongs. Oh, the battle. He is fighting for us. He is fighting for. Thank you, Lord. Come on, we declare. We lift. I lift my head in the battle. Set my eyes. Your face. My praise to your name, Jesus. I lift. I will call. Come on, call upon his name. Oh my God, I live. Your face. Oh, I live. I will call on your name, my God, my word cry. Come on, church, we sing. I lift my head in the battle. Set my eyes on your face. My war cry is praise. Oh, I lift my head in heaven. I will call on your name. My war cry, praise. I lift my head. Your face, my God. Whoa. I will call on your name. Come on, church, we sing it out. I lift my head in the battle. Set my eyes on your face. Come on. My one cry is praise. I lift my hands to the heavens. I will call on your name. Mama cries. Come on, sabay-sabay, we sing it out the battle. The battle belongs to our God. Yes, oh Lord. The battle belongs to our God. He is fighting for. Yes, he is. Come on, we sing. He is fighting for. Hallelujah.
Come on, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, Lord. We know na Ikaw ang Diyos that will fight our battles, Panginoon. Andun ang aming pananampalataya, Panginoon. Paninindigan, Panginoon, sa pangalan mo, O Diyos. At God, yes, Lord, alam namin sa buhay namin na gaano man kalaki, Panginoon, yung pwedeng pinagdaraanan namin sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, no match ito, Panginoon, sa kapangyarihan na meron ka, Panginoon. And I know, Panginoon, whatever it is that we are going through right now, as we put our trust in you, and as we surrender these things to you, we will fight our battles, Panginoon. At Lord, hayaan mong yung aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon, ang makita mo sa aming buhay sa mga laban na ito, O Diyos. Sige, pwede bang palakpakan natin si Lord, kapatid? Thank you, Lord, for the assurance, Panginoon, that God, you will fight our battles, Panginoon. Kaya, Lord, ito rin yung aming inaawit kanina, O Diyos, that, Lord, we want to walk with you, Panginoon. We want to be with you, Panginoon, Lord God. And Lord, we want to love you with all our hearts, Panginoon. Lord, sa hapong ito, O Diyos, patuloy ka mangusap sa amin, Panginoon. Hindi lang sa awitin, pat sa mga salita mo sa hapong ito, Lord God. Lord, buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, nang maintindihan namin, Panginoon, ang mga bagay na, Lord, gusto mong sabihin sa mga buhay namin sa hapong ito, Panginoon. Mapa face-to-face man, mapa online man, Panginoon. Sige, God, Lord, move in our lives today. Move in our midst, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon. Sige, palakpakan ulit natin si Lord, kapatid. Hallelujah. To you all the glory, Panginoon, all the honor, O God. And Lord, you deserve all of this, Panginoon. God, we love you, we honor you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan pa po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, straight na tayo sa kanyang mga salita. At, pwede ba pakisabi sa katabi mo, handa ka? Kasi medyo naiba ng konti itong pag-uusapan natin at nasimulan na ito ng mga nakaraan na ang sabi ko that the gospel of Christ ay hindi lang to for fun, but that in the end ay nagtutukoy at ang kanyang talagang pinupuntirya ay yung mga kasalanan. So hindi ko alam ano. At hayaan natin na sa araw na ito ay madinig natin si Lord kung anong gusto niyang pang sabihin sa atin. Gusto kong basahin ang Leviticus chapter 13 verse 45. At pwede niyo po akong samahan sa pagbasa. Sabi dito, now the leper on whom the sore is, his clothes shall be torn on his head bare, and he shall cover his mustache and cry, unclean, unclean. Kanina, kung nandito kayo sa yung praise song, sabi, it's a happy day. It's a happy day. Tama naman. At in the end, bakit? Sabi nung lyrics, because he was our sin away. Tama ba ako sa lyrics ko? Kung baka na mali. But yun yung ano eh. Yun yung mensahe. It's a happy day kasi merong naglinis sa atin. Tama. But sige, papunta dito yung ating pag-uusapan at things sa worship. And sabi, the battle belongs to our God. So, it's a happy day, but that in the end, ma-realize natin na hindi pa tapos. May battle, may fight, may laban na dapat ay harapin. At okay naman kasi si Lord, sabi niya, that is not your battle alone because the battle belongs to God. Sige, pwede mo munang palapakan si Lord dyan. At kanina, even sa opening prayer, at si Pastor Micah, nandun talaga ang katotohanan na meron tayong battles, meron tayong mga fight. Sorry po ha. Medyo hindi ko alam yung boses ko. No?
pumupiyok na, may pati yung boses ko bumabattle, but okay lang, maulan. Actually, sorry po, hindi ako pwedeng maambunan. At kaninang umaga, paglabas ko, naambunan. So sabi ko, Lord, delikado to, ingatan mo ako dito. Kasi yung sasakyan nasa labas, at kailangan kong tumawid ng kalsada, maulan. So napansin ko, naambunan ako. Anyway, okay lang, but so sometimes you have to protect also ourselves kasi kailangan din nating pag-ingatan. But anyway, sige po, tuloy-tuloy tayo sa ating pong sorry po, pag-uusapan through this text. The book of Leviticus, itong binasa natin, is the book of worship. Sinabi ko to kanina. Pag nilatayan mo itong aklat ng Leviticus, more of this, o yung kanyang tinutukoy o sinasabi, it's about worship in Old Testament, but hindi ko alam but that in this verse, medyo madugo to, medyo iba yung sinasabi niya. At maging sa mga sermon, ay malimit kapag dating sa worship, medyo nagagamit itong aklat ng Leviticus, but not in this sermon. Teka muna, medyo naiba ng konti. So sige po, the title of my message is The Cleansing of the Leper. So tama yung inawit kanina. Sabi, it's a happy day. Why? Sabi, He cleansed our sin away. Sabi, tama ba ako sa lyrics ko? It's a happy day. Ito yung Diyos ay naglinis ng ating mga kasalanan. Hindi naman kami nag-uusap ni Pastor Micah dito, but sabi ko, tumatama lang talaga itong mga maging sa awitan at pagdating dun sa word ay sumasabay na may kinalaman yung cleansing, the cleansing of the leper. At dito sa text natin pong binasa ay merong sitwasyon gumamit ng, hindi ko alam, but this is not for illustration, but this is the truth. This is true to life story the time at nabanggit ito nitong book of Leviticus, na kung saan ay pinakita niya ang kalagayan ng isang may leper o itong may sorry po sa word yung Tagalog medyo hindi siya parang hindi siya, but to use this, yung may ketong, ipinakita yung kanyang kalagayan, yung kanyang sitwasyon ng isang tao na kapag merong ganitong klase ng karamdaman. So tignan natin to, but that in the end, sabi ko nga, o siguro pwede ko sabihin na that ito ay hindi lang naman to binanggit at sinabi ko ang kalagayan, but this disease, itong klase ng karamdaman na ito ay nagpo-portray ng kasalanan. So teka muna. So kung titingnan natin to ay wala naman na at wala naman may ketong dito, but etong kwentong ito at ang Bible ay naggumagamit talaga siya itong disease na ito, itong sakit na ito. In Old Testament, even sa New Testament, kasi ito isa sa pinakamalalang karamdaman. That time, walang lunas. Walang gamot, walang kagalingan nga. Kapag meron ka nito, ay antay ka na lang ng kamatayan. At ang trouble, worse, nauubos yung mo. Naaagnas, natatanggal ang mga daliri, ang mga pisngi. Sorry po ha, wala namang kumakain. So hindi ko alam, but ito yung kung bakit ito. But sige, tignan natin to kasi meron din itong kinalaman. Ilagay natin siya sa ano ba pwede? Sa kalagayan ng spiritual nating buhay kasi dito tatama ito sa atin. So, when Jesus was hung on the cross, ang Bible nagsasabi that He paid the price for what? Dito sa mga to. Ito yung mga bagay na binayaran niya na yung mga wala ng lunas. Wala ng lunas, wala ng gamot, wala ng hope. Ito yun. That in the end, ang lalim ng kanyang dahilan kung bakit nagpatuloy siya sa cross upang yung mga wala ng lunas ay mabigyan ng lunas. Including, of course, ito yung pinakadahilan ni Jesus. Ang kasalanan ng tao ay wala ng lunas.
wala na siyang hope that in the end ay malinis pa siya o mapatawad pa siya, wala nang lunas. At ang trouble nito ay meron siyang penalty, mayroon siyang kabayaran, at of course, mamaya babanggitin ko din, sabi ng Bible that the wages of sin is death. So ito din yun. So tignan natin ito. Tignan natin ito at matuto tayo, at sana hindi lang natin ito na nadinig, but that in the end, bigyan natin ito ng halaga. But ang ganda lang ang Bible na nagsasabi that ang whosoever, John chapter 3 verse 16, who believe in Him, di ba sabi, will not perish but have everlasting life. So, dito, makikita natin, although yun na nga ang kasalanan, ay parang wala na siyang hope, but ang Bible, that ang sino mang magko-confess na siya ay nagkasala, ay nandun ang assurance ng Bible, tatanggap siya ng kapatawaran. So, eto din yun. So, at least kita natin to mamaya, hindi lang naman to parang basahin natin tapos iwanan tayo, hanapan tayo ng lunas ng Diyos pagkatapos. Ang kalagayan nitong kwento, nitong text ay ano ba pwede na 2 to 3,000, 4,000 years ago, but applicable pa din sa panahon natin ngayon. Kasi although, yun na nga, ang hirap ng sitwasyon, hindi siya mainam. Ang hirap, may ganito klase ng karamdaman. Hindi ko alam, sobra yung experience, at pwedeng parang kulang yung salita na pwede mong gamitin na para i-explain o ipaliwanag kung anong kalagayan nitong tao nang may ganitong kalagayan. But gusto ko itong dalhin in spiritual din, that in the end ay mamaya babanggitin ko to na halos katulad dito sa pagka inilagay mo sa spiritual nating buhay. It was so terrible to have this kind of disease because leprosy was a picture of sin. In fact, yun din naman ang explanation ng Bible. Ang madami sa kanila kung bakit meron yan, at nanggaling yan doon, source ng kasalanan. Ulitin ko po, oo, sobrang kalagayan, sobra ang sitwasyon, but this kind of disease, kung bakit sila nagkaroon ito, at kung bakit ito binabanggit ng Bible at kinikwento, because leprosy was a picture of sin. Last Friday at maging mga nakaraang Friday, sobra yung leading ng Diyos sa atin, even in our prayer sa Powerhouse. At nabanggit ko ito last that ay halos ayaw na itong pag-usapan, at ang nakakalungkot, maging ang mga simbahan ay ayaw na tubuksan, ayaw na tong tignan, ayaw na pag-usapan, na kahit na obvious na yung laganap na yung kasalanan even sa among Christian, sa loob ng simbahan. So pag-usapan, sabi ko nga ay wag po kayong mag-alala kasi kasama ako diyan sa dinidil ng Diyos, at sige, hayaan natin na madinig natin siya dito, at pagkatapos ay magkaroon ito ng paalala. Sabi ko, kanina, meron akong ikinento na kahapon. Sabi ko, meron akong counseling, at sobra yung counseling nung tao, nagpa-counsel. Umati siya dito, paminsan-minsan, hindi naman talaga regular, kasi minsan nag-abroad, at ngayon nandito, but hindi ko alam, matagal yung pagitan na nagpapakita siya dito, but bumalik uli at humihingi ng counseling kasi durug yung mama. At sobra, sabi ko nga, may mga bagay na mga ikinikwento niya, hindi ko magamit dito, hindi ko pwede sabihin, sobra yung mga na-encounter niyang mga sitwasyon. That in the end, napupunta kami doon sa, yun na nga, sabi ko sa kanya, kasi mabait yung tao, nakikita ko lang naman siya, tumutulong. But yun, may mga pagkakataon sa buhay natin
even yung pagtulong, sa pagtulong mo ay hindi lahat gamit. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag kang tumulong. Pero may mga tulong na kung saan ay hindi na rin tama kasi habang tumutulong ka, ikaw naman ang nauupos. Ikaw naman ang nadudurog sa tulong mo. At lalo na kung yung tulong ay hindi naman talaga kailangan kasi hindi ka naman responsible. Kasi anak siya at may mga kapatid at yung mga tulong ay na-extend sa mga kapatid hanggang sa nanay, okay di lang naman. But na-realize ko na even yung mother ay may kakayanan naman kasi merong po, hindi naman, but hindi ko pwede ibigay yung detail. But yun na nga, sabi ko sa kanya, hindi naman masamang tumulong, but sa tingin ko, yun yung trouble mo. That in the end ay hindi mo pinotektahan ang sarili mo. Ngayon, sabi ko, kasi magpapakamatay na. Maglalaslas na at andun na, nakaready na yung kanyang mga gagamitin. Sabi ko, alam mo, magtatapos tayo dito. Ito, pakinggan mo ako. Bigyan mo ng puwang ang sarili mo. Because you're accountable for that. Ikaw, kung meron mang dapat sisin, ikaw yan. Kasi, hindi ko alam ano, paano nyo ako naririnig, but ikaw ang mayroong control sa sarili mo. At ikaw ay accountable dyan. Ikaw ang pwede magsabi kung ano at hindi. At dapat nandun kang lagi that in the end, prioridad mo yung sarili mo, protektahan kasi pag hindi, ay talagang ipipray ka ng enemy. Lagyan mo ng boundary kasi kapag open yan, ay goodbye ka. Mag-end up ka sa, magsiself-pity ka. Kasi yung tulong mo, hindi bumabalik sa'yo. Even thank you man lang, o patay ka ngayon. Anong sasabihin mo? Magpapakamatay ako. Trouble. Teka muna, ba't ba ako napunta? But sabi ko nga, parang ano din to, ito physical, but there is more than that, yung situation, yung experience, na pagka nilapatan mo at tinimbang mo, parang may leprosy din itong taong ito sa sobrang bigat ng dinadaanan. So hindi ko alam friends, itong Leviticus, binanggit niya itong taong merong karamdaman at outcasted, trouble kasi walang pabor. At wala na siyang parang yung legal as a human, wala na siya noon, tinanggalan siya ng kanyang karapatan. So mahirap yung may sakit sa panahon na yon ng Bible, yung ganitong klase ng kalagayan. Kasi pwede mong sabihin that you are bound to hell. Mag-end up ka talaga ng sobra kasi wala ka ng support, wala ka ng pabor, natanggalan ka pa ng karapatan bilang tao. Yun yung kalagayan nitong may mga sakit na ito nung mga panahon. Sige, pwede mo ba nga munang palapakan si Lord kasi may gustong sabihin. That in the end ay wala nang kagalingan, hopeless na sila. Ito yung ganitong klaseng karamdaman ng mga panahon, hopeless na sila. At tulad ng sabi ko kanina, ganun din ang kalagayan ng tao matapos magkasala. Teka muna, pupunta ako doon. That ang Bible nagsasabi, ang unang taong nagkasala si Adam at si Eve. At dito nagsimula ang kasalanan at nagtutuloy-tuloy ito sa generation, from generation to generation. Nagpatuloy ito sa saling lahi. And that is why Jesus came about. Teka muna, nakakalimutan natin to. Ito ang dahilan kung bakit nagkatawan tao si Jesus. Hindi dahil sa anuman. Ito talaga ang dahilan upang ang tao ay magkaroon ng solusyon sa kanyang problema. Dahil para ketong na wala nang lunas. At itong dahilan kung bakit si Jesus ay nagtuloy-tuloy sa cross. At kung titingnan mo, isipin mo, Lord, ba't nagtuloy-tuloy ka dyan? At bakit pumayag kang gawin nila ito sa iyo? Alam na Jesus yun, kailangan ko itong gawin. Ito lang ang tanging maging paraan upang ang tao ay malinis sa kanilang kalagayan, malinis sa kanilang mga kasalanan. Kailangan ko itong gawin upang bayaran sila at wala nang ibang lunas. At maliban dito sa gagawin ko, sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Sobra na parang ketong nawala ng lunas, but ang Diyos gumawa ng paraan upang hanapan tayo ng solusyon.
Sabi ko nga kanina, hindi naman, ang sakit na ito ngayon ay hindi na ito laganap masyado kasi naggamot na ito at na-prevent na ito. But not that time ng Bible ay talagang magkaiba siya. At ito yung type ng leprosy na kung meron tayo ngayon ay meron ng lunas. It's not the same that the during of Old Testament time. So salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At may kinalaman dito ang cross. Teka muna. May kinalaman dito sa yung ginawa ng Panginoon. Kasama yan sa kanyang binayaran. Teka muna. Nagkaroon ng hope. Wala ng pag-asa. Nagkaroon ng pagkakataon ang tao ay upang magkaroon ng kagalingan. So, hindi ko alam paano nyo ako pinakikinggan, but pwedeng physical to at spiritual. Kanina sabi ko, alam ko to sinasabi ko, meron akong konting personal knowledge patungkol sa karamdamang ito. Sabi ko, teka muna, baka mag-isip kayo, nagkaroon ako ng ganito. Wala, hindi po. Nagkaroon ako ng pagkakataon, one time na mag-speak sa Tala General Hospital. Hindi pa yan Tala General Hospital. Tala Hospital pa lang siya kasi nga lugar siya hospital siya nitong mga may ganitong karamdaman. At ang ganda lang din ng experience kasi ang kalagayan nitong Tala dati ay talagang hospital lang yan ng mga may leprosy. Sila talaga yan, sila yan inilagay dyan. At meron silang tinatawag na outpatient at yung inpatient pa tawag. I think tama ako, no? Na meron nandun sa loob at meron naman pinalalabas na. At nagkakaroon na sila ng mga pamilya dyan. Ewan ko, meron bang taga rito, malapit lang naman tayo dyan. Ano? Nagkaroon sila ng mga bahay sa labas, nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng mga anak. But yun yung sad kasi nakakahawa that time. So medyo nandun sila. But control naman. At nabigyan ako ng pagkakataon nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-speak dito sa mga taong dami nila. Outpatient at saka inpatient, nandoon sila at nag-preach ako about the gospel. But nakita ko sila na nandyan, alam ba yung, sorry po ha, hindi ko alam, but wala naman. Ito naman ang katotohanan, yan nga sabi dyan na yung iba wala ng 4 na daliri o 5 daliri, o iba putol ng kamay, walang tenga, walang pisngi. Ganun ang situation. But magaling na sila, hindi naman na, tuyo naman na. So, ako naman, malakas ang loob ko kasi nagkaroon din kami ng pagkakataon na makilala namin. In fact, naging kaibigan namin, kami mag-asawa, yung isang dating director dyan, na siya talaga yung pinakamatagal na naging director dyan. Wala na po siya ngayon, patay na siya. But siya yung unang mga director dyan na tumagal. I think, panahon ni Marcos pa, 20 years yung director dyan. At naging kaibigan namin. Naging close friend namin itong doktor na ito. Nagkukwento siya sa maraming bagay dyan, kaya marami akong nalaman dyan na kung paano nila yan ginagamot, yung mga tao dyan. So, hindi ko alam siguro kung napupunta kayo sa lugar na yan, yung paligid ng dyan, may mga talipapa dyan Subukan nyo lang. At least medyo, hindi ko alam experience lang. Tingnan yung mga nagtitinda ng kamatis, nagtitinda ng sibuyas, may mga problema po. Minsan, kulang ang daliri, pero magagaling na sila. Kasi nga, na-prevent na yan At hindi na rin sila nakakatakot na lapitan kasi meron ng medisina para sa kanila upang wag na silang mangawa. So, ganun yan. At ngayon, na-divert na yan as General Hospital. So, teka muna, lang to, parang sinabi ko lang, at least, hindi ako medyo ignorante dito kasi medyo nakita ko na itong mga taong ito. Hallelujah. Teka, palakpakan mo muna sa Lord. Palakpakan mo muna sa Lord. Friends, teka muna, Ang kasalanan ay tinutrouble niya ang tao because nagkikreate ito ng death. No wonder, ngayon, kung pansinin niyo ang mundo ngayon, magulo ngayon ang mundo. Nasasabi ko yan dito. Ang mga bansa ngayon nagigera-gera. Lalo na ang Israel ngayon, yan ang pinaka-sentro ng balita. Kapag ang Israel niya ang naapektuhan, may kinalaman ng Diyos dyan. At ang Israel ngayon, meron silang gera.
May gera sila, nagpapatayan dyan ngayon sa yung kanilang neighbor na bansa, itong isang bansa dyan na nandun sila ngayon. Gumigera ang Israel ngayon. In fact, ang daming namamatay ngayon dyan. But that is part of, that in the end, ma-realize mo, bunga yan ng kasalanan. At hindi ko alam, dami mga calamity ngayon na kung saan-saan, na maraming namamatay, but that is part also that in the end, nanggagaling yan doon sa kasalanan. So, medyo ibang but gusto ko lang pansinin ninyo that totoo ang Bible, the penalty of death, the wages of sin is death. The wages of sin is death. So, tingnan natin to kasi meron tayong connect dito. Kasi sa malimit na pagkakataon, di natin din ito nababantayan that meron tayong ganito. Mamaya, ano ba yan, death? Pastor, buhay pa ako. Oo, buhay ka pa. But ang daming namatay sa iyong pabor. Ang daming namatay sa iyo ng mga bagay na dapat nakakonect sa iyo at nagiging source mo yan sa mga favor ng buhay, but that in the end, napatid lahat yan. Kaya no wonder maraming mga nagsasabi that they are born again, but bandang huli makikita mo, gumugulong-gulong. So, pupuntahan ko yan, maalaga to. So, sabi ko nga, I think last Friday, ganun din yung aming nararamdaman sa Panginoon that dinidil tayo ng Diyos sa ganitong kalagayan kasi ang laki ng nagiging trouble nito. But hindi ko naman to sinasabi kasi okay naman yung title ko. Bandang huli pupuntahan natin that hindi lang to parang, hindi naman tayo i-judge dito. Binubuksan lang tayo upang mabigyan tayo ng kamalayan. That magkaroon tayo ng babalaan, ng paalala kasi baka nakalimutan na natin. That in the end, sabi ko nga, itong mga nakaraan, how's your Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday? Andito ka ngayon, Saturday, nandito ka ngayon, Sunday. But, kumusta naman yung araw na yan, na mga araw na yan? Ano ang mga inilalagay natin sa ating mga buhay? So, ito, magiging paalala sa atin. So, sige, palakpakan mo muna si Lord. Sige, palakpakan mo si Lord. Hirap to palakpakan. But, definitely that in the end, magiging gamit natin to. Promise. Medyo masakit lang ito. Oo, maintindihan natin. Yung may sakit na ito, naglagay na ako ng maliwanag na picture. Sabi ko, kung di nyo ako paniwalaanan, try kayo mag-ikot-ikot dyan sa tala. At subukan yung bumili dyan sa mga tindahan dyan na subukan nyo lang. Makikita yung sinasabi ko, yung mga tindera dyan, yung mga nagtitinda dyan. Meron silang parang experience. Kasi lugar talaga nila yan eh. Yan talan na yan. Dati yan, walang tao dyan. Ngayon na lang yan napupuno. Nalalagyan ng ibang mga galing kung saan-saan. Pero yan ay intended talaga yan. That time, ilagay sila dyan para i-isolate. Walang bahay dyan. Kung meron man, kanila yun. But now, meron na kasi na-resolve na yung problema. But, friends, ito yung sabi ko, Old Testament time, they could not come near to people. Kaya nga yung verse na binasa natin, andun sa dulo, sumisigaw sila, unclean, unclean. Kasi kapag nandun ka na nakita nila, may mga tao lumalapit sa kanila, kailangan nila isigaw yun, dahil batas yun, that they have to shout out, isigaw yung unclean upang yung mga tao mabigyan ng babala kasi mahahawa sila. At least, they have to be 100 feet away from everyone or everyone else. Kaya kapag ang tao ay nandun sila at may mga tao na unaware, sumisigaw sila ng unclean. Binasa natin. Kasi yun yung protection ng mga hindi pa na-infect. So yun yung kalagayan, hirap But ilagay natin to sa spiritual. Teka muna. Hindi naman natin ito problema, wala tayo nito. But ang Bible, sa malimit na pagkakataon, gumagamit nitong ganitong kwento so that in the end, ay nadadivert ito sa spiritual, that yung buhay spiritual, unclean. Teka muna, sabi ng awit kanina, it's a happy day because He was my sin away. Yun yun yung experience natin naugasan na tayo. It's a happy day, but hindi siya yung parang one time, big time, that pwede, that in the end, dudumihan ng enemy ang buhay natin. So, kailangan natin na meron tayong ganitong awareness so that in the end, tulad ng sabi ko kanina dun sa kausap ko, you have to protect yourself.
Bigyan mo ng halaga ang sarili mo, bantayan mo na yan kasi ikaw ang nag-allowed niyan. Pumayag ka na ganyanin kanila kasi hindi mo pinagtahan ang sarili mo. And you are responsible for that. Pananagutan mo yan sa Diyos, sabi ko sa kanya. So, friends, ganun din sa buhay natin. Kailangan natin bantayan ang mga sarili natin or else, mauupos tayo sa mga bagay-bagay because that and then intended or hindi man sadya o sadya, nakikita mo nandiyan na yan pumapasok at nagiging trouble yan, kakalat yan sa buong pagkatao mo. Sige, pwede mo ba palapakan si Lord? Tingin ko kung bakit malimit na nababanggit ito ng Bible. Kayo mga nakikinig sa amin online, kasi baka sabihin, ano itong pinag-uusapan na ito? This is also for you. Kasi mahalaga to na maintindihan natin. Baka unaware na tayo. Sobra-sobra, damtrak na yung dumi na pinapapasok natin sa ating mga buhay. At ito yung isang katotohanan at concern ng Diyos dito. Gusto kong ulitin, ito ang dahilan kung bakit si Jesus bumaba mula sa langit. Hindi para magkaroon ka ng house and lot. Of course, kasama naman yan. Wala naman problema. That is bonus. But hindi yan ang intensyon na para magkaroon ka ng kung ano-anong sa mundong ito. Ang talagang reason siya nagkatawan tao at namatay sa cross upang hugasan ang dumi na meron tayo. Sige, pwede mo bang palapakan ang Diyos? At that, and then, alam niya that yan ang magiging trouble at maagnas tayo kapag hindi natin ito ma-experience na yung dumi na yan ay manatili sa ating mga buhay. Tulad ng sabi ko, ito ang naging pwedeng dahilan kung bakit napabanggit ito sa Bible upang ito ay infiltrate ang kasalanan ng tao. Kasi hindi siya ma-explain kung paano but ito pwede mo siya tignan ngayon at kung ano ang nagiging resulta nito pagkatapos that in the end, naagnas yung sitwasyon ng buhay. Makikita mo halos hindi ko alam yung salitang agnas. Ano ba to? Yung that in the end sabi, nagpo-portray ng sin. What is sin? Sin is the disobedience of the Word of God. So dito to mapupunta ngayon. Kasi kung dito matukoy, para bang yung kasalanan, tsamba-tsamba. Hindi po. Ang Bible ay, ang kanyang sinasabi na ang kasalanan ay yung hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Sin is the disobedience to the Word of God. So ito na ngayon, dito tayo mapupunta kung baliwalain natin ang salita ng Diyos. Hindi ko alam lalo tayo na mga nakakilala na sa Panginoon, we are responsible kasi nadidinig mo ang salita ng Diyos. Of course, hindi naman din sila exempted. Kahit yung mga nasa labas, sa malimit na pagkakataon, nadidinig din nila ang salita ng Diyos, pero binaliwala nila. And dyan nagsimula ang lahat at nagkakaroon na yan ng domino effect sa buhay. That's why Jesus gave His command in Matthew chapter 22 verse 33. Pakiayos yung TV, I think to hanggang 29, sabi niya? Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." Ito, Word of God. This is, tawag dito? This is commandment. In fact, in verse 38, sabi, this is the first and great commandment. Love the Lord. Tama ba ako? Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Teka muna, nasan to? Nasan to? Malimit ang tao nagsasabi, I love you, Lord. Sabi ko nga, gusto mo bang sagutin ka ng Diyos dyan? I love you mo dyan. Kasi nga parang very casual. I love the Lord. Mag-ingat ka. Sabi mo, I love the Lord kasi sabi ng Bible, dapat may laman yan. Walk your talk. Kasi so that in the end, makikita yan pati sa ebidensya. Pangalawa, sabi dito, verse 39, and the second is like it, sabi ng Bible, you shall love your neighbor as yourself. Teka muna. Pastor, ano ba yung neighbor? Naalala mo, sabi ko kanina, baka inisip mo yung kapitbahay mong sino ba yan? Hindi lang yan. Yung neighbor, dapat nagkaroon ka ng
ng simpatiya sa tao, sa mga tapag kakakita ka ng tao, nandun yung compassion, nandun yung love mo, but wala na yung ganyan ngayon. At ang trouble ay, hindi dapat yan nagmamanifest yung word na wala na ngayon yan sa church. Dapat nandun yung evidensyang yun nga lang kapwa Kristiyano mo, hindi mo na mamahal eh. How about your enemy? Trouble talaga. But at in the end, meron akong preaching dyan eh. Not that, even ang Bible sasabi, love your enemy because that is your neighbor. But ang Bible, very, yung straight, hindi siya nagbabago ng tunog. How about my enemy? No. That is your neighbor also. Love your enemy. Sabi mo, love your enemy, laki ng kalokohan ginawa. No. Sabi ko nga sa sermon ko, that is not for them. That is for you, upang makawala ka dyan sa sumpa na yan. Yan ang magiging dahilan upang magiging leprosy yan sa buhay mo. Yung galit mo. Hindi ka magiging masaya dyan. So, ang pagpapatawad ay hindi ito para sa kanya. Hindi ko alam sino kausap ko dito. Kayo na mga nakikinig sa akin online, ang pagpapatawad ay hindi yan para doon sa pinatawad mo. Magpatawad ka kasi yan ay para sa'yo. Magiging leprosy yan sa buhay mo. Magkakatrouble ka dyan. So, yung pagpapatawad kapag naintindihan mo ay hindi yan lugi, kundi yan ay magiging benefit yan doon sa nagpapatawad. Makakatulog ka sa gabi. Hindi ka magkakasakit ng heart attack dyan. So, hindi yan kawalan. Kapag naintindihan mo to, lalo back up yan nung sasabihin mo that I love you, God. And sabi ni Lord, love your neighbor. Pero kung hanggang salitaan tayo, goodbye, sabi ni Lord, love you. Sorry, friends. Huwag na. Stop that. Sabi ko nga, hindi ko alam. Sana lahat ng churches ganito. Salamat lang sa Diyos kasi at least, hindi naman tayo laging ganito, but this is the message of the gospel. Okay lang naman yan. Nakakarinig din tayo ng mga blessing, ng mga promises, but that is part lang yan. But the message of the gospel ay yung natutumbok, yung dumi. Because yun yung reason ng cross. Yun ang kanyang dinidesire na malinis tayo sa ating mga kasalanan. At kaya hindi siya nagdalawang isip, nagtuloy-tuloy siya sa cross. Sige, palapakan mo na lang muna ang Panginoon. Hallelujah. Friends, if you love God with all your heart, hindi mo siya i-disobey. So, trouble, ano? So, minsan, palamuti na lang at nakakalungkot. Hindi, kasama ko dyan, huwag ka mag-alala. Pero ito ay paalala sa atin lahat. When you say that, I love you, God, teka muna. Dapat wala doon yung parang ang salita ng Diyos ay wala lang, goodbye. And that in the end, you will love your neighbors. Kaya ang hirap i-love ang neighbors eh. But ang totoo, hindi mo love si Lord. Pero when you love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, and with all your mind, automatic na lang yan. Mararamdaman mo, mamahalin mo, pati yung mga tao na sa paligid mo. Oh God, hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, the Bible says, the penalty of sin is death. In Romans chapter 6, verse 23. Alam natin to, pero ito, wala na to eh. Hindi na to nabibigyan ng pansin. Hindi na to nabibigyan ng alaga. Sige, ayan, nandyan. Sabi, for the wages of sin is death. Ganda lang ni Lord. Sobra lang yung Diyos na kilala natin. Bagsik nung kanyang panukala, pero lagi siyang merong katapat na solusyon. Alam mo ba yun? Ato kung titingnan mo to, mabigat ito, pero alam ng Diyos yun. Hindi. Lalagyan ko to ng laman. Sabi dito sa letter V, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Naglagay siya ng solusyon. Although ang isang katotohanan that the wages of sin is death, pero hindi pumayag ang Diyos na ang tao ay tuloy-tuloy nang mamatay patungo sa impyerno. But at in the end, sinusugan niya yung kanyang salita na kapag meron kang Jesus sa buhay mo, hindi magkakaroon ka ng pag-asa, ng hope.
kasama ang eternal life. O sige, palapakan mo si Lord. Ganda lang ano. Ganda lang ano. Hindi ko alam, di lahat ng tao ay nadidinig to. Maraming mga tao that they are hopeless. Hopeless. But tayo na mga nakakilala sa Panginoon, although alam natin ang buhay talagang up and down, hindi ko alam, but ang ganda lang kasi wala naman perfect. But andun lagi yung backup ng salita ng Diyos na nagbibigay ng assurance that in the end, ang Diyos ang magiging saklolo natin. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. Oh God. Ito yung kwento. Sabi sa Luke chapter 4 verse 18, si dagdagan ko pat ng konti. Ang sabi dito, etong Jesus na nakilala natin, hindi to drawing. At ito sabi ko kanina, nagparito siya, hindi nang wala lang, nagpakita lang ng galingan Diyos, hindi po. Ito sabi ng Luke chapter 4 verse 18, sabi, the Spirit of the Lord is upon me. Si Jesus ang may salita nito. Because He has anointed me. He has anointed me to preach the gospel to the poor. Oh, etong gospel to the poor, hindi to the poor yung wala kang kakainin, hindi po yan. Yung poor that in the end, ito yung mga tao na mga biktima. Ito yung mga tao na walang kakayanan na ilaban ng sarili, that in the end ay magpatuloy ang kasalanan. Ito yung mga tao na yun na nga alam niyang walang kakayanan upang humindi sa kasalanan. Ito yun. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. Ito, ganda, ano, si Jesus. Sabi, nandito ako. Ako ang kagalingan dyan sa mga brokenhearted na yan. To proclaim liberty to the captives. Ano to? Captives, alipin sa mga bagay-bagay. Mga bagay na hindi na natalian na, hindi na nakakaalis at wala nang pag-asang makalaya. Sabi niya, ako to. Nagparito ako upang bigyan ng liberty yung mga taong nandun nang wala na, nakatanikalan na at wala nang magawa sa buhay. And recovery to the sight of the blind, yung mga tao na wala nang nakitang Diyos, wala nang insight, wala nang ganun, walang wisdom, walang understanding. At ito naman yun. Dati tayong ganyan. Ano bang malay natin sa salita ng Diyos? Ano bang malay natin sa Diyos? Wala tayong alam. But salamat sa Panginoon, nagkaroon tayo ng kamalayan so that in the end, hindi mo lang naririnig ang pangalan ng Diyos, kundi nakikita mo ang Diyos, nararamdaman mo ang Diyos sa buhay mo. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Ito, sabi dun sa huli, to set at liberty those who are oppressed. Ito, bigat nito. Friends, ito yung Jesus na nakilala natin. That in the end, gusto kong sabihin that although parang negative lang yung text at sinasabi na tayo din, but there is a remedy for it. Yun ang ganda na meron tayo. Yun yung pabor na meron tayo. Yun yung pagkakaiban dun sa isang tao na nakakalala sa Panginoon. Kasi although ang ebidensya ay nandun naman na ang buhay ay wala na talagang pupuntahan, but nung makilala natin ang Panginoon, nang meet mo si Jesus, na bago kwento mo, na yung hopeless ka na, nagkakaroon ka ng hope, because there is remedy for it. Ano man yung sitwasyon na meron tayo, ulitin ko po, there is a remedy for it. Kung ano yung kalagayan mo, hindi ko alam. May kanya-kanya tayong kahinaan, may kanya-kanya tayong hindi ko alam, o hindi ko alam na pwede sabihin sa iyo ng madami, o sarili mo, o hindi ko alam, demonyo na, wala ka ng pag-asa. Hindi ka na makakaalis dyan. Ganyan ka na talaga. Mamamatay ka na ng ganyan. At that in the end ay ang destiny mo, impyerno. No. There is remedy for it. Ganda, no? Sige, palapakan mo si Lord. Ganda! Friends, ito yung meron tayo. Hindi ito. Huwag niyong, yung nakumisa parang, wala naman pagkakaibang Kristiyano, pareho lang. No. Magkaiba po. Dahil sa malimit na pagkakataon, ang mga taong walang Diyos, nag-preach ako last Sunday, kawawa itsura. Isang batang ipinanganak na itinapon at wala na. But, no.
Hindi sa atin na mga nakakilala sa Panginoon. Ikaw na sumurrender sa Panginoon, minsan ang isinurrender mo yung buhay mo. The remedy is in Christ Jesus. So at least, at ganda lang naman din, iba din yung pangalan na in Christ City Church. Ang remedy kasi na kay Christ, na kay Jesus, ulitin ko po, the remedy is the cross. Yun ang reason ng cross kung bakit may cross. Dahil that in the end ay lagyan ng lunas yung wala ng lunas. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Ganda, no? Anyway. Friends, ulitin ko po, there is no other. Walang iba. Kayo mga nakikinig sa amin online, walang ibang solusyon sa buhay. Walang ibang kasagutan sa sitwasyon ng buhay. Hindi ko alam kung nasaan ka na ngayon, pero pwede kong sabihin na nandiyan ka sa sitwasyon mo. But saan mo mang hanapin yan, maliban kay Christ, wala dyan. Walang lunas dyan. Pwede yan, band-aid. Good for 1 week, 1 month, but babalik din uli yan. But in Christ, merong hope. Sige, palapakan mo si Lord. There is no other but the name of Jesus. Ganda ng sinasabi ng Bible. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesus. Wala nang iba. Sige, palapakan mo ang Panginoon. And that is the message of the gospel. Oh God, hallelujah. Na hindi pwedeng baliwalain ng mga simbahan. That in the end, dapat kasama yan sa mga usapan. Kasi bandang huli, mamimislead tayo. There is one solution for it. Just one, and that is the cross. Oh God, hallelujah. Salamat sa Panginoon kasi at least na itutweet natin, hindi naman tayo mga corning mga tao. Tayo in Christ City Church people. Hindi naman tayo mga reliyoso na parang wala nang pakialam sa buhay, wala nang pangarap. No, meron po. Pero sinasabi ko, yung pinakamahalaga, huwag mong kalimutan kasi doon mo makukuha yung pangarap mo pagkatapos. But that is bonus na lang. Hindi naman tayo yung tao na parang kalimutan na sa nga sarili. We are in this world, but not for the world. But at least, meron tayong ano ba pwede, yung relevant ka, yung ano ba yan? May mga tao na parang, hindi ko alam, that is their faith, but parang minsan nakakalungkot din na parang mga ermitanyo na tika muna, hindi ko alam, but I don't believe on that. Na nagmumukha ka ng parang lumang tao, hindi naman, hindi paano ka i-display ng Diyos, paano ka gawing modelo, hindi naman. Mag-ayos tayo, magbihis tayo, humingi tayo ng provision ng Diyos, so that in the end, i-represent mo yung sarili mo na maayos sa iba. So that in the end, yung mga tao pag nakatingin sa iyo, maniwala sila na may Diyos ka. At hayaan mo na, that in the end, kukunin ng Diyos yung glory dyan. Di ba? Yan ang usapan. Yan yung Bible that itinataas ka ng Diyos. Ilalagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon so that in the end, makaka-attract ka. But si Lord sabi niya, that in the end, kukunin ko yung glory. Kukunin ko yung glory. At huwag mong kalimutan, ibigay mo yung glory sa Diyos. Huwag mong angkinin. Huwag mong sabihin, galing ko kasi. Matalino ako gwapo ko, maganda ako. Huwag mong gawin yan. Ibigay mo sa Diyos ang glory. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? And ito yung simbahan ng Diyos. That in the end ay hindi naman dapat balance lang at ayan natin na madinig natin ang pure gospel. Hallelujah. Sige, palapakan mo ba si Lord? Hallelujah. Sabi ko nga kanina, walang bokabularyo yung salitaan na pagdating sa yung may sakit nito. At ito din yun, that pagdating sa spiritual, that in the end, walang salita. Kaya nga, ang Bible, ganito siya kung yung kanyang attack. That gumagamit siya ng metaphor, gumagamit siya ng illustration, gumagamit siya ng mga kwento so that in the end ay ma-portrait ma-portrait, lalo na kung ang pinag-uusapan ay sin, ma-portrait yung malagyan ng mas maliwanag na ano itsura na ang tao kapag nandoon nagsasalangsang ng kasalanan sa kanyang buhay. Kasi parang parang okay na lang But in the end, ayaan na
ayan mo, makita mo na, uy, ganito na pala itsura ko. So that and then magkaroon tayo ng desire that God wash me. Ang dumi-dumi ko na, Panginoon. Meron bang ganyan? At siguro kasama naman ako dyan, kasama tayong lahat that God wash me. Sama na ng itsura ko, Lord. Sige, palagpakan mo si Lord. Hallelujah. Friends, the crucified Jesus is the answer to all sin. No, babalik lang ako dyan because that is the gospel. That in the end, ang Bible nagsasabi, nung mamatay si Christ, konti lang to, may oras pa ba ako? Walang ano, but nung mamatay si Christ sa cross, ang sabi ng Bible, yung veil, napunit. At yun yung humadlang, yun yung umarang sa tao at sa Diyos. Kaya nga, ang tao that time, bago mamatay si Christ, buhay pa ang tao hindi nakakalapit sa Diyos. Kasi merong harang, at yun yung harang, at yung veil, at yun yung nagre-represent sa kasalanan ng tao. But when Christ died, agad-agad sabi ng Bible, napunit yung veil. Doon sa Holy of Holies, yung sa lugar ng kabanal-banalan, napunit. Bakit? Nabuksan ang tao muli ng pagkakataon na ang tao ay makakaharap na sa Diyos. Makakauntahan na ng tao ang Diyos kasi nabayaran na ang kasalanan. Sige, palapakan mo muna si Lord. Ano? Meron akong pansusug dyan mamaya that ang sabi na Isaiah that ang kasalanan ng dahilan upang ang tao ay hindi nadidinig ng Diyos. But not this time na meron tayong Christ sa ating buhay. Yun yung dapat na maintindihan natin. That we are so blessed. We are so blessed. Nakilala mo si Lord. Sabi ko nga doon sa kausap ko, sabi ko, alam mo, blessed ka pa rin. Kasi marami kang katulad ng kwento mo. Pero ang pagkakaiba nila, they are hopeless. Wala na sila talagang lunas. Pero ikaw, sabi ko, at least nasa tamang lugar ka. Tamang lugar, tamang tao itong kausap mo. Na that in the end ay nalalagyan ka ng hope na may pag-asa pa yan. May pag-asa pa yan. Kasi yun na nga, at least meron kang bahid ni Christ. Kahit paano, hindi ko alam, sabi ko sa kanya, gaanong lalim ang relationship mo sa Diyos, but at least okay na yun na meron kang connect at that in the end ay palaguin mo yung spiritual mong buhay. So, that is our, that is blessing, that is more than favor. Sige, palapakan mo si Lord. Ang Diyos ay, hindi ko alam patapos na ako. Ang Diyos ay kinover tayo. God became our covering. Para lang din yung, preach ako last Sunday, yung hindi dinamitan. But God is our covering. Para siyang payong na nagpapayong sa iyo lagi upang ikaw ay makuveran. But the cross is not only for the new convert coming to be saved. Nandiyan ba yan? But it is also for falling Christian. May mga Kristiyanong bumabagsak. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong church natin, at least nadidinig niyo naman ako, na huwag natin tuldukan ng tao. Hindi ko naman, at nakakakilala sa akin, seryoso ako dyan. Sabi ko nga, never akong mag-curse ng tao kahit na sobra ginawa sa akin. Never. Wala akong maisip. But sometimes parang gusto mo pero talagang nilalabanan mo that, don't do that. Kasi hindi mo alam, itatayo yan uli ng Diyos. Friends, is also for falling Christians. Ang wash, yung blood ni Christ, ay hindi lang for the new converts, but naging sa atin na sometimes ay nag-fall. So, don't judge, don't curse people. Pwede ba yan? Hindi nyo naman ako, since from the beginning, sinasabi ko yan, that ito yung nadidinig natin to sa Panginoon, na wag natin to gawin. Wag tayo, ano mang ginawa sa'yo, hanggat maaari, sabi ko nga ako, may maabot ako sa, Lord, bless mo sila. Anyway, ikaw naman nakakaalam kung kailangan sila i-bless, Lord. Kung ako tanungin mo, bless mo sila. Ganda lang yung ganun, nakita ka ng Diyos na ito yung mga tamang puso. Ito yung mga tamang puso. Hindi yung
sorry talaga, sorry talaga. Sorry talaga. Kasi si Lord ay tumatayo at itinatayo muli yung mga tao na bumabagsak at ibinabangon. Sige, palapakan mo si Lord. At least meron tayong ganong ugali, ganda. So, pinaninindigan naman natin yan. Oh, hindi ko alam, nadinig mo ako ngayon. Pwede na, dami mo ng galit at stop that, tama na. I-bless mo na yung taong yan. Move on ka na. Sabi mo na lang, Lord, sige na, Lord, binibless ko na itong taong ito. Panginoon, ikaw nang bahala. Di tapos. Ganda. So, move on. Move on. Napangiti mo si Lord. At yun yung pwedeng magiging reason pa ng Diyos that and then magiging dahilan niya that huwag ka mag-alala. Pati ikaw, i-bless ko din. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Friends, maging sa mga sarili natin that in the end, yun nga, kausap ko, nandun na siya sa judgment niya. Kikitilin niya na yung sarili niya. But don't do that. Don't do that. Ano lang naman ang solusyon? Confess. Confess your sin. God will forgive you. Oh, teka muna. God will forgive you. Sasabihin ng, wala ka na pag-asa. Sabihin ng demonyo, laki na kasalanan mo. Friends, ang Bible nagsasabi, hindi pilak, hindi ginto ang binayad dyan. Sabi ko kanina, binayaran na tayo ng price para dyan. More than money. Ang binayad dyan ay ang bugtong ng anak ng Diyos. Kaisa-isa sabi, yung blood niya nagshed doon sa cross. At sabi, that is more than money. At walang pwedeng, hindi pwede. Gaano man kadami dump truck ng kasalanan mo. Hindi ko alam sinong kausap ko dito. Meron pa bang mas worse sa akin? Ako, inaamin ko, talagang mga panahon ng kabataan ay sabihin ko, oh God, daming kasalanan. But ako isang ebidensya that in the end ay hindi ko alam kasi may bonus pa. Nabigyan pa ng pagkakataon to serve the Lord. Sige, palapakan mo si Lord. Ang tanging pwede lang talagang gawin ay to confess your sin. Yun lang yun. That in the end ay at least alam mo that He is the only solution. The only answer. Tama ba ako? He is the only answer. At hindi ka na mali that there is no one o no other na pwedeng gumawa nito sa buhay mo at sa buhay ko maliban itong Panginoon na nakilala natin. Sige, palapakan mo si Lord. God, hallelujah, tulungan mo ako. Sige, may konting oras pa ako. Malala ko si Martha. Sige, konti lang ito. Nung si Lazaro ay namatay, kasi may kinalaman din sa death, physical death. Nung si Lazaro, yung kapatid ni Martha, at ito kasing pamilyang ito ay kaibigan ito ni Jesus. At namatay itong kapatid nilang si Lazaro. At nung dumating si Jesus, ang salubong kaagad sa kanya nitong kapatid na babae, nitong namatay, Panginoon, sana dumating ka ng maaga. Ilang araw na yung kapatid kong patay. Patay na. Sana hindi siya namatay. Ando na siya nakalibing. At pwedeng inaagnas na ang kanyang katawan. Yun ang salubong sa kanya nitong si Martha. Ganun ang kanilang usapan kasi nga they are close friend. Kaibigan sila ni Jesus. Ni Jesus, itong pamilyang ito. That in the end, ang sagot sa kanya ni Jesus, Martha, di ba sabi, He will rise again. Kita niyo to, meron itong kinalaman sa gusto kong sabihin. That yung kamatayan, yung dead, hindi problema yan kay Jesus. Kaya nga sabi ko kanina, huwag tayong mag-condemn. Kayang bumuhay ang Diyos ng patay. Sabi yung patay na yan. Oh, no. Okay naman kung patay na yan, but kayang bumuhay si Jesus ng patay. Kaya sabi niya kay Martha, He will rise. He will rise again, Martha. And then, hindi siya naintindihan ni Martha. Sabi, oh, Lord, I know that He will rise again tama ba ako? He will rise again in the resurrection. Nadinig ni Jesus, oh, namamali ka, Martha. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Mabubuhay ang kapatid mo physically. Alam mo, kung minsan, yung thinking ng tao, that in the end, tama naman siya, that
meron talagang resurrection day. But hindi yun ang sinasabi ni Jesus sa kanya, mabubuhay ang kapatid mo kahit na 4 na araw nang nakalibing yan. Bubuhayin ko yan. At totoo naman, binuhay ng Panginoon itong si Lazarus. And then, pwedeng sabihin ni Jesus, that, are you looking for resurrection, Martha? Kasi resurrection yung kanyang nakita. But at in the end, ito yung sagot sa kanya ng Diyos, I am the resurrection and the life. Hindi ko alam kung paano mo ito tignan. Oo, siya ang resurrection, but that in the end, kaya niya rin magdugtong ng buhay. I am the resurrection, Martha. And I am the resurrection and the life. Friends, hindi ko alam kung ano yung mga namatay na sa buhay mo. O naghihingalo, o naaagnas. Ano yung mga bagay-bagay. Ito yung Diyos na nakilala natin. That is the resurrection and the life. That in the end ay kayang buhayin muli ng Diyos yan. Hindi ko alam kung ano yan. Na yung mga bagay na parang namatay na, nawala na, whatsoever. Hindi ko alam. Ikaw nakakaalam. But gusto kong sabihin sa iyo sa araw na ito, that your God, our God, He is the resurrection and the life. At totoo naman si Lazaro, 4 na araw ng patay. Binuhay ng Panginoon. At hindi yan just for show. That is metaphor. That is metaphor. That is pattern na pwede niyang sabihin na, kung kaya kong buhayin yan, kaya kong buhayin yung mga bagay na nasa buhay mo. Na naghihingalo na ba yan o patay na? Friends, hindi ko alam po pwedeng ang tao, ikaw, hindi ko alam. Andun yung condemn na, even ikaw mismo. But gusto kong sabihin sa'yo, balik tayo dun sa title, the cleansing of the leper. Kayang linisin ng Diyos anumang dumi, anumang mga bagay na magiging dahilan upang magiging kamatayan mo. Ang sabi ng Bible, in 2 Corinthians chapter 2, verse 17, very familiar verse. Sabi, if anyone who is in Christ, he's a new creation. Ito, hindi ko alam paano to. Sakto lang to kapag dinudugtong mo to sa mga sermon. Pero ito, pagka binasa lang to, wala tong dating Pero ito ay magdudugtong o magsususog dun sa nadidinig mo. So that in the end, ang Diyos gusto ka niya talagang kumbinsihin na pwede kong baguhin ang buhay mo. Pwede kong baguhin ang sitwasyon ng buhay mo. Condemn ka na o whatsoever. Wala ka ng hope. Wala na. But kaya kong baguhin ang buhay mo. If anyone who is in Christ, he's a new creation. All things have passed away. Behold, sabi niya dito, all things have become new. God, hallelujah. Hindi ka lang babaguhin niya. Hindi lang parang, alam mo ba yun? Yung parang, i-reassemble ka lang. No. Sabi niya, kaya kong ipadama sa iyo at ma-experience mo that hindi ka lang inassemble o reassemble, kundi papalitan ko lahat ng bago at magiging bago ka. Ganda. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? Ganda, no? And that is hope. Yung hope natin sa Diyos. Friends, when you commit your sin, you should run to God and say, Lord, forgive me. Ito yung mga hindi na napapag-usapan sa church. Alam mo ba yun? And then, lalabas tayong lahat ng, wala na ng ganitong usapan. That I receive, okay naman. Meron din naman tayong ganyan. Hindi naman tayo, sabi ko nga, parang mga OA. Kailangan natin ng saklolo ng Diyos. Kailangan natin humingi niyan. Kailangan mo ito. We need that. Hindi tayo magiging effective kapag wala tayong mga bagay na yan. Pwede nating hingihan sa Diyos upang lalo tayo magiging effective sa buhay. Gadget ba yan o ano ba yan? Sasakyan, bahay. Kailangan yan. Walang question. But etong huwag nating kalimutan na may mas mahalaga dyan. That in the end ay lalagi tayong nagpapasiyasat sa Diyos. Kasi ang Bible nagsasabi na yan ang magiging hadlang sa mga bagay-bagay na dapat ay para sa iyo sana yan pero hindi na yan aabot sa iyo. Dahil nawalan ka ng pabor because of that. So, eto yung usapan and then binubuo tayo ng Diyos
Upang sa paglabas natin dito, komportable ka that nandun ka sa 100% that ang Diyos ay para sa'yo. At ano yung mga nadidinig mo ay candidate ka kasi nandun ka lagi na nagpapahugas sa Panginoon. Dahil naintindihan mo na ang kasalanan ang siyang dahilan at mamaya, doon na lang muna ako, ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lord, forgive me and wash me, Lord. Di ba pwede yun? Na sa bawat mga service, sa bawat conversation, sa bawat pagising sa umaga, pagtulog sa gabi, maging aware tayo. Tinuturuan tayo ng Diyos na nandun yung nagpapasiyasat tayo sa Panginoon. Ganda, magiging ugali. Hindi naman perfecto o perfect, but that in the end, andun tayo, that alam natin na hindi ako perfect. But naintindihan ko na ang Diyos ay nililinis ako at mamaya meron akong gusto sabihin dyan patating sa kasalanan. Lord, may oras pa ako. No? Kayo mga nakikinig sa amin online, this is for you. Tamang salitaan ito that in the end, gustong-gusto kang pagpalain ng Diyos at ingatan. Friends, ito, mabigat to. We must hate sin. Stop that. Dumating ka sa punto na pagdating sa kasalanan, mabuhi ka. Kasi yan lang ang tanging paraan para wag yan makapag-penetrate sa'yo. Na nandun ka sa iyong ulirat that I hate sin. Dapat nandun ka. Kasi yung sin ay nagmumukhang hindi sin sa unang dating. Pero alam mo yun, that is the trick from the enemy. Yan yung protection, yan yung sinasabi ko, maging dun sa kausap ko, that you have to protect yourself. Lagyan mo yan ng bakod at ang isa sa magandang pwede mong gamitin o ilagay sa buhay mo, you must hate sin. Kasi ang sin ay para bang tayo na mismo nag-i-invite. Wini-welcome natin itong mga bagay na ito. Ulitin ko po, mga anak ng Diyos, dapat meron tayo nito. Hindi ko sinasabi na, ito i-reminder. At least meron kang weapon against that. That meron kang ganun. Oo, minsan nakakalusot. Pero alam mo yun that ayaw ko ng kasalanan. I hate sin. Kaya nga, dun lang yun mapupunta kung sakali man na pwede mong sabihin sa Diyos, God, I did it again. Lord, sorry. May conviction. May remorse because you hate sin. God, sorry Lord. Sorry Lord. Pwede sabihin mo, Lord, nangako na ako sa nito, but I did it again. Pero iba yun. Counted yun kay Lord. Pero yung parang ginagawa na lang nating almusal ang kasalanan, ibang usapan yan. Ibang usapan yan. Ibang usapan yan. Friends, we must hate sin so that in the end ay pag nagawa mo ay mamimilipit ka. Nandun yung conviction. Nandun yung ayaw mo at tumatakbo ka sa Diyos. So that and then sinasabi mo, God, forgive me. Oh God, hallelujah. Gusto ng Diyos. Yun talaga. Ba't nakakalungkot hindi ko alam. Tinuturuan tayo ng Diyos. Simbahan ito. Lugar ito ng ganitong usapan. Dito tayo binibigyan ng understanding ng Diyos. At ito yung pagkakaiba natin. We hate sins. Oh God. Hallelujah. Dahil yan ang kinamumuhian din ng Diyos. Ang kasalanan. Kaya nga, ganda nung explanation ko. Meron akong naalalang sermon na sabi ng Diyos, paano to ngayon? I love my people. Mahal kita, but ang isang totoo naman sa bandang dito, I hate sin. Anong gagawin ko sa'yo? Ang sabi ng Bible, the wages of sin is death. Papatayin ba kita? Magkakaroon ng contradict yung anong magiging nasaan yung sinabi ko that I love you. Ganda ng Diyos, Kaya sabi niya bandang huli, sige, ako na lang ang mamatay para sa iyo. Ganda. Ganda, nagkaroon ng solution. Kasi ito yung dilemma ng Diyos nung una. I love you but I hate sin.
At ang Bible, ang salita ng Diyos na nagsasabi that the wages of sin is death. Papatayin ko yung love ko. Dilema ng Diyos nung una. Kaya ito napunta sa kaisipan ng Diyos. That in the end, mamamatay ako para sa'yo. Babayaran ko kasalanan mo. So that in the end ay hindi ka maaano. Protektahan kita dyan. Ganda, no? Sige, palapakan mo nga si Lord. Ganda, no? Oh God, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Jesus is the answer. But if we ignore the cross, ignore His word, that is disobedience, at in the end, that is sin. Friends, ayan natin, buksan natin ang mga sarili natin sa Panginoon. Pwede pa tayong magsimula uli. That in the end, pwede nating sabihin that, God, help me. Help me, Lord. God, nadinig kita, but I need your help. Tulungan mo ako, Panginoon. Lord, hindi ko kaya, Panginoon, na mag-isa ito. Kapag ang tao ay nandun sa kanyang ganitong pakaramdam, promise, hindi ka pwedeng talikuran ng Diyos. Father, thank you. Nasaan na si Pastor Micah? Ikaw, kakanta ka ba? Lord. Luke chapter 5 verse 12. Kunti na lang to, tapos na ako. Sabi dito, Luke chapter 5 verse 12, mabahaba ng konti, 16. Para at least masusugan ko pa yung gusto kong sabihin. Yung verse ko kanina galing sa Old Testament, but this time nasa New Testament na. At dito makikita natin yung walang lunas, for the first time, binigyan ng lunas ni Jesus. Meron akong preba, at itong preba ng Luke chapter 5, na yung dating walang lunas because of Christ, nagkaroon ng hope. Nagkaroon ng kagalingan yung leprosy, yung mayroong leprosy. Ito sabi, and it happened when he was in a certain city. Si Jesus ang tinutukoy dito. Ito, gusto ko idugtong ito, baka nandun ka sa, kayong mga nakikinig sa amin online, na dun sa pagdududa na, wala yan, drawing lang. Hindi. Merong preba dito na that in the end, yung wala ng lunas ay kay Jesus, may magkakaroon ka ng lunas. Ulitin ko, sabi dito sa verse 12, and it happened when he was in a certain city, si Jesus, ang tinutukoy dito, that behold, a man who was full of leprosy saw Jesus, and he fell on his face and implored him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. You can make me clean. Sabi nitong may sakit ng ketong. Verse 13, sabi dito, then he put out his hand and touched him. Hindi siya gawain. Pero si Lord talaga ay walang tinatangi. That the end ay makikita mo na itong Jesus na ito ay hindi to tao, Diyos to. That maging yung merong sakit ng ketong, hindi niya pinagdirihan o kaya isipin mo, mahawa ako sa iyo. Sabi, hinawakan niya. Etong may ketong na ito, he touched him, saying, I am willing. Friends, ito ang Diyos na nakilala natin. Etong Diyos na ito, etong Jesus na ito, that He is more than willing. Nandun ka lang sa desire mo, that kung sabihin mo that God cleanse me. Ang Diyos ay willing. Sabi niya, I am willing. I am willing to be cleansed. I am willing to cleanse. Sabi niya dito. Immediately, the leprosy left him, and he charged him to tell no one, and show yourself to the priest, and make an offering for your cleansing.
as a testimony to them just as Moses commanded. So that in the end, alam niyo po ba yun? Si Lord ay gumagawa ng himala sa buhay, but that in the end, gusto ng Diyos gamitin to as testimony. Testimony na mapatunayan ng doon sa mga taong hindi maniniwala sila na yung Diyos na nakilala mo ay totoong Diyos na kayang gumawa ng himala sa buhay. That in the end, pag tinignan ka ng mga tao, lalo na yung mga tao nagsasabi, wala ka ng pag-asa, wala ka ng future, wala ka ng kinabukasan, diyan ka na lang, mamamatay ka ng ganyan. But that in the end, ay pag sino mo yung sarili mo sa kanila, mamamanga sila. At sabihin nila, ano nangyari sa iyo? So that in the end, ay wala kang magagawa kundi ituro si Jesus. At yun sinasabi ng Panginoon, kukunin ko ang glory dyan. Friends, yun ang reason kung bakit ang Diyos ay andun siya sa buhay natin, hindi lang to para sa iyo. Tulad na sabi ko last Sunday, gusto ng Diyos kunin ng glory because He is deserving for that. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Sige na. Okay na ako. I think na deliver ko na ang salita ng Diyos sa hapong ito. Pwede ba tayong tumayo? Sige, can we stand up? Pero bago ako mag-close ng prayer, gusto ko itong patunayan sa iyo na kapag binaliwala mo ang kanyang salita, magdidisobey ka sa kanyang sinasabi, merong kaakibat na resulta yan at magiging negative yan sa iyo. Ang sabi ng Isaiah chapter 59 verse 1 to 2, at gusto kong basahin na but that in the end, gusto ko lang ding sabihin that, sige na, huwag mong sayangin itong nadinig mo ngayon. Hayaan mong mag-desire ka na paniwalaanin ito at sundin. Kasi kung di mo to baliwalain mo na naman to, ay masasayang lang ang lahat ng madinig mo na to. At po pwedeng sa dami mo nang nadinig na magagandang usapan, sabi ko nga sa mga ibang sermon ko, anong gagawin mo dito? Ilalagay mo na naman ito dun sa library mo. Sabi mo, nakaipon na naman ako ng magandang sermon. Don't do that. Ang salita di ginagawang collection. Ang salita ng Diyos na kapag nadinig ay sunod, binibigyan ng alaga at that in the end ay sinasabuhay. Dahil may sinasabi ang salita ng Diyos patungkol dyan. Ang sabi ng Isaiah chapter 59 verse 1 to 2, Behold, the Lord's hand is not shortened. Totoo naman na ang salita ng kamay ng Diyos ay mahaba, that it cannot save. Kayang-kaya tayong isave ng Diyos sa kalagayan, o isave ka o isalbahin ka ng Diyos sa kalagayan mo, nor his ear heavy that it cannot hear. But itong verse 2 sabi dito, but your iniquities, eto trouble. Ito yung mga sinalansang mong mga kasalanan, but the iniquities have separated you from your God. Kapatid, ang kasalanan ang siyang naging dahilan upang magkaroon ng pader, mamagitan, maghiwalay sa iyo at sa Diyos, at madami ang nandyan sa ganong kalagayan. No wonder walang kamay ng Diyos, walang pabor. Ito sabi ng Bible, and your sins have hidden His face from you. Itong kasalanan, kaya nga napakaganda ng maintindihan natin ito. Kailangan natin magpaugas sa Panginoon. At kailangan natin si Jesus sa buhay natin na siyang nag-wash away ng ating sin. Ang sabi dito, and your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Sayang lang yung prayer. Sayang lang yung effort, sayang yung pag-church, sayang yung worship, sayang yung mga bagay-bagay. Kung nandun tayong nanatili sa klase ng lifestyle at nabalo tayo ng kasalanan. Friends, ito paalala sa atin that no wonder daming testimony. And yun na nga, wag na tayong mapabilang doon sa mga taong that they proclaim that they have their Jesus, that they are born again, but that in the pag tinignan mo, nangyari.
Bakit parang devastated? Bakit parang walang pabor? Ba't ano to? Sometimes, yun nga yung sabi ko kanina, hindi namamali ang tao. At pwede sabihin, hindi, dumadaan ng pagsubok yan. Hindi, that is trial. No. Dalawa sinasabi ng Bible. Oo, may trials, may testing. But isa-isang banda may sinasabi dyan that because of your sin, may penalty. Nandahil yan sa kasalanan kung ba't ka gumugulong-gulong. Oh, dapat maintindihan yan. Kasi natago yan ng kaaway. That in the end, walang remorse, walang repentance. Kasi nga akala pagsubok, hindi na pagsubok yan. Bunga na yan ng mga kamalian mo na nagre-resulta ng kung bakit nandiyan ka sa kinalalagyan mo. Wala nang kamay ng Diyos dyan. Hindi ka na nadidinig ng Diyos. Trouble yan. So ang tanging pwedeng gawin dyan ay repentance. Lumapit sa Diyos at umamin that God, nagkamali ako. Because if you want revival, nagsisimula yan sa repentance. Walang revival ng buhay pag walang repentance. Na hindi niya inaamin na nagkamali at walang pagsisisi, trouble. Madami yan sa simbahan. At wag na yan. Stop that. Start tayo muli. Simula ka uli. Doon sa repentance mo sa Diyos, that in the end, makikita mo. Ang sabi, mahabang kamay ng Diyos, kaya kang abutin. But ang trouble ay hindi niya magawa kasi ang kasalanan ang naging dahilan upang mapalayo ka ng mapalayo ka ng mapalayo ka at hindi ka na nadidinig ng Diyos. Trouble. At sa umagang ito, sa hapong ito, sige na, lapit tayo uli sa Diyos. Friends, we could not get close to Him that in the end, lagyan mo ng repentance. Lagyan mo ng repentance. Kasi ang Diyos ay gustong-gusto niyang mapalapit sa atin. Lagyan mo ng Jesus ang buhay mo. Kasi yun ang purpose ng Diyos. So that in the end ay makasama niya tayo sa ating mga buhay. At salamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Pwede mo bang, hindi ko alam ano kung ikaw nakakilala na sa Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon na na-meet mo siya, nakilala mo siya. That we are all sinners, sabi ko nga kanina. Lahat tayo nagkamali, lahat tayo ay karga-karga pa natin ang kasalanan ng ating mga ninuno. Sabi ng Bible, that yung iniquity ay dumadaloy hanggang sa third generation na siyang kinarga pa sa atin, bukod pa yung kasalanan natin. So friends, hindi talaga pwede, wala si Jesus. Sabi ko, no other. No, wala. Wala doon. Wala dyan. Na kay Jesus ang solution ng kagalingan at ng paglilinis sa ating mga buhay. Pwede ba taas natin yung ating mga kamay? Tapos na ako. Sige na, huwag nating hayaan. Bulungan mo lang naman si Lord. Kayong mga nakikinig sa amin online. Can you say sorry to your God? O can you say sorry dito sa Diyos na totoo, hindi ko alam kung nakilala mo ba ang Diyos, but ikaw na nagsasabi that you are Christian, ikaw ay Kristiyano. Pwede ka bang umingi ng sorry sa Diyos ng mga Kristiyano? That in the end, that God, Lord, wash me. Linisin mo ako, Panginoon. Hallelujah. Sorry, Lord. Pwede ba yun? Sige, hindi ko alam paano mo hiningihan sa Lord para at least pagkatapos natin dito, hindi lang nadinig mo, kundi na-experience mo yung nalinisan ka muli ng Diyos. Naugasan ka niya. Ang Bible nagsasabi na hindi ka lang niya pinatawad, kundi kinalimutan niya pa ang lahat. Kalimutan mo na. Huwag mo nasisihin sa sarili mo kapag katapos mo humingi ng kapatawaran. Dahil maging ang Diyos man ay nagsabi, anak, hindi lang kita pinatawad. Never ko nang i-mention yan sa iyo dahil kinalimutan ko na lahat ng mga ginawa mo. At that in the end ay sin no more. Yan ang sinasabi lang ng Bible. Sige, pwede mo ba ang palapakan ng Panginoon bago tayo umawit? Hallelujah! Sige, for this time, can you worship the Lord? Pwede mo ba siyang pasalamatan? Naintindihan mo kung anong ginawa niya para sa iyo. At nandun yung kanyang desire that in the end, at naugasan kanya sa pamamagitan ng kanyang dugo na siyang ipinayubay niya dun sa cross ng Kalbaryo. Oh Father, thank you. Deserving siya para
para sambahin at para pasalamatan. Hallelujah. At ito yung dahilan, bagyo, ulan ngayon, kaya nandito ka. Ito yung reason kung bakit ipinaglaban mo ang Panginoon. Hallelujah. Sige, worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, taas natin ating kamay sa Panginoon. Oh God, we worship you. We praise your name, Panginoon. All together now we sing. And heal my heart and make it clear. And open up my eyes to the things I see. Come on, we say, show me how to love like you have loved me. Hallelujah, Lord. Oh, church, break my heart for what breaks yours. And everything I am for your kingdom's cause. And as I walk from birth into eternity. One more time we sing to the Lord. Heal my heart, oh God. Heal my heart and make it clear. Yes, oh Lord. Open up my eyes to the things that show me, Lord, show me how to love like you have loved me. Ooh. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. And as I walk from earth into eternity. Hallelujah. Panginoon, salamat sa salita mo, O Diyos, sa hapong ito, Panginoon. Yes, God. Binubuksan mo kami sa katotohanan about sa iyo, O Diyos. At God, sige Lord, kaya mo sa hapong ito, Panginoon, hindi lang namin napakinggan, kundi na-remind kami, Panginoon, at pagkatapos ito, O Diyos, kaya mong maitama namin, Panginoon, masimulan muli namin, Panginoon. At God, sige Lord, lumakad kami ng andoon sa katwiran mo, O Diyos. Lord, patawarin mo kami, Lord God, sa mga bagay na, Lord, nagawa namin na hindi nakalugod, Panginoon, sa iyong harapan. But God, salamat sa pag-asa na meron sa iyo, Panginoon. Lord, binigay mo ang lahat para sa amin upang malinis kami, Panginoon, sa buhay namin, sa mga kasalanan namin na, Lord, sa totoo lang, kung wala ka, Lord, wala na tong lunas, O Diyos. And Lord, kaya mong panghawakan namin ito sa buhay namin, Panginoon, na God, mamuhay kami na andoon, O Diyos, na nakalulugod, Panginoon, ang aming sinasabi, ang aming puso, ang aming isipan sa iyong harapan, O Diyos. At God, sige Lord, sa hapong ito, Panginoon, Lord God, at moving forward, Panginoon, kaya mo na maging testimonya kami, Panginoon. Kaya mo na maging buhay namin ay maging kalugod-lugod sa harapan mo, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa salita mo sa hapong ito. Panghawakan namin ito sa aming buhay. Sige, pwede bang palakpakan muli natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord, that you have cleansed us.